Paalala sa mga manonood. Ang mga pananaw at opinyon ng host at panauhin ay sarili nilang mga pahayag at hindi kinakailangang sumasalamin sa opisyal na posisyon ng govlearn.ph o ng kanilang kinabibilangang ahensya. Ang talakayan ay para sa pagkatuto at pag-unawa. Pinapayuhan ang mga manonood na gumamit ng wastong pagpapasya. Magandang araw, Kalingkod Bayan. Maligayang pagdating sa isang panibagong yugto ng Lingkod Bayan Unfiltered. Ngayong Season 3, mas pinalawak natin ang ating misyon. Hindi lamang natin kikilalanin ang mga lingkod bayan, mas kikilalanin natin ang mga ahensya ng ating pamahalaan, ang kanilang mandato, ang kanilang mga programa, at ang mahalagang papel na ginagampanan nila sa paghubog ng mas maayos na serbisyo publiko. Layunin nating ilapit ang pamahalaan sa mamamayan sa pamamagitan ng bukas, tapat at makabuluhang pag-uusap. Dahil naniniwala tayo na kapag mas nauunawaan natin ang ating mga institusyon, mas nagiging aktibo rin tayong mamamayan. Samahan ninyo kami sa isa na namang makabuluhang talakayan. Ako po si Doc Ron Bidia at ito ang Lingkod Bayan Unfiltered. Ngayong episode, bibigyang pansin natin ang isang ahensya na may napakahalagang tungkulin sa pagpapanatili ng ating kasaysayan, kultura at pambansang pagkakakilanlan. Sa mabilis na pag-usad ng teknolohiya at impormasyon, mas mahalaga kaysa kailanman na mapangalagaan ang katotohanan ng ating nakaraan. Sapagkat ang kasaysayan ay hindi lamang tungkol sa mga petsa at pangyayari. Ito ay tungkol sa mga aral na patuloy na gumagabay sa ating kinabukasan. Ngayong nalalapit ang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan, mas lalo nating mauunawaan kung bakit mahalagang balikan ang ating nakaraan upang mas matatag nating harapin ang ating kinabukasan. Upang mas makilala natin ang mahalagang papel ng NHCP o National Historical Commission of the Philippines. Kasama natin ngayong araw ang isa sa mga pangunahing opisyal ng ahensya. Siya ay isang history researcher, public history advocate at lingkod bayan na mahigit isang dekada nang nagsusulong ng pagpapalaganap ng kasaysayan at pambansang kamalayan. Sa kasulukuyan, siya po ang executive assistant to the chairperson ng National Historical Commission of the Philippines. Naging bahagi rin siya ng National Commission for Culture and the Arts at ng Official Gazette of the Republic of the Philippines. At malaki ang kanyang naging ambag sa museum development, historical publications at mga pambansang paggunita. Patuloy rin niyang inilalapit ang kasaysayan sa publiko sa pamamagitan ng kanyang mga pagsusulat at Today in History posts sa social media. Mga kasama, mga kalingkod bayan, atin pong bigyang pugay at mainit na tanggapin si Sir Francis Christopher L. Pasion. Sir Chris, maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Magandang umaga po sa inyo po at sa ating mga taga-subaybay sa inyo pong programa. Magandang umaga po. Isang karangalan po na makasama po namin kayo ngayong araw upang maipakilala sa ating mga kababayan ang mahalagang papel ng National Historical Commission of the Philippines. Welcome po sa Lingkod Bayan Unfiltered. Salamat po. Unang tanong agad, Sir Chris. Okay. Para po sa marami nating mga kababayan na nanonood, pamilyar po sila sa pangalan na NHCP. Ngunit maaaring hindi pa lubos na nauunawaan ang mga mandato nito. Ang unang tanong po, para sa mga kababayan po natin na hindi pa ganoong pamilyar sa NHCP, ano po ba ang mandato nito at bakit mahalaga ang papel nito sa ating bansa? Una po sa lahat, no, ang Pambansang Komisyong Pangkasaysayan ng Pilipinas, kami po ang ahensya po ng pamahalaan under the Office of the President na ang mandato po namin ay nangangasiwa po at nagpapalaganap po ng historical knowledge or kasaysayan po, no, sa ating publiko. So naniniwala po kami na sa lahat po ng kilos natin sa ating bansa, sa ating national life, no, ito po ay may kaakibat na kasaysayan. At ang kasaysayan po lagi ay nagbibigay ng konteksto, nagbibigay po
pride of place, no, kung saan po tayo nagsimula, saan po nagmula ang ating republika. So tumutulong po kami upang ito po ay mapalaganap po sa ating mga mamamayan. So isa po sa mga mandato po namin halimbawa po ay ang conservation po ng mga historical sites, pamumuno po, no, ng mga state commemoration po, no, yung ating pong 5 pangunahing national observances, yung Araw ng Kagitingan, Araw ng Kalayaan, National Heroes Day, Bonifacio Day at Rizal Day. So kami din po ang meron po kaming unit na nagsasaliksik po ng kasaysayan sa mga bayan po, no, mga municipalities or mga syudad na naghahanap po kung kailan po sila unang naitatag, no. May mga pananaliksik po kami na inilalabas, no. May rekomendasyon po kami kung kailan po yung foundation of towns nila. Kami rin po yung nag-i-install ng mga panandang pangkasaysayan. Ito po yung mga historical markers, no. Ito po yung mga itim na mga iron cast na markers na makikita niyo po sa mga lansangan. Nakasulat po sa wikang Filipino yan para maunawaan po ng lahat po kung ano po yung kahalagahan po sa kasaysayan nung lugar po na iyon, kung nasaan po ito. Nandyan din po yung ating programa po sa mga museums, no. Meron po kaming mga historical museums, no, 28 po na mga museo sa buong Pilipinas na maaari nyo pong bisitahin. Ang pinakakilala po diyan ay syempre po ang dambana po ni Emilio Aguinaldo, yung Emilio Aguinaldo Shrine sa Kawit, Cavite. So isa rin po yung syempre po yung 3 pong pangunahing museo ni Jose Rizal po na nasa Fort Santiago, sa Calamba at saka sa Dapitan. So ilan po, lang po yung sa 28 museums po namin. Aside from that po, meron din po kami mga programa na inilulunsad po para turuan po ang ating po mga LGU sa kasaysayan na kagamit-gamit naman po sa turismo. Pati po meron din po kami mga lectures, no, ang mga conferences po. Nakatuwang naman po ang mga historiador ng iba't ibang mga eskwelahan at mga pamantasan. So, ang dami-dami po nito, no, makikita niyo po lahat ito sa aming pong Facebook at website. Sir Chris, no, napakalapit nitong NHCP sa akin kasi noong ako ay nagtuturo pa, Araling Panlipunan at History, at merong isang international school na hinire po tayo as their consultant, no, for their history course, no. Sa dami po ng ginagawa ng responsibilidad ng NHCP, alin po ang programang pinakamadalas na nakikita o nararanasan ng publiko na hindi nila namamalayan na bahagi po pala ito ng mandato ninyo? Yung hindi po nila nare-realize na kasama. Oo, nakasama pala. Parang intertwined po kasi talaga yung aming gawain po sa gawain po ng pamahalaan. Halimbawa po yung suporta na lang po ng ating government po sa pagsusulong po ng ating karapatan po sa West Philippine Sea. So marami po kaming programa, nakatuwang din po ang private sector po, kasama po ang Department of National Defense and yung yung mga spokesperson po natin pagdating sa West Philippine Sea. Kasi yun naman po ay meron din pong dimension po ng kasaysayan yung Murillo Velarde map, no. Correct. Pinagbabasihan po ng ating claim, no, sa West Philippine Sea. At syempre po, no, yung atin pong minsan po kinukonsulta din po kami halimbawa po sa mga selyo, no, yung kasi ang NHCP po meron po kaming units na kakaiba po sa lahat ng pamahalaan dahil meron po kaming heraldry section. Ito po yung sa amin po dumadaan lahat ng mga suggestion po ng mga disenyo ng mga logos or selyo ng mga municipality at city, no. So titingnan po namin kung tama ang paggamit ng mga simbolismo po nila at dadaan po sa amin at may recommendation po kami na ipapasa po namin sa Office of the President at ang Office of the President po ang magpapatibay po noon. Isa pa pong kilala po kami ay ang pagpapalaganap po at pagmamatsyag, no, sa pagsunod po ng publiko sa Flag and Heraldic Code of the Philippines, no. So kakatapos lamang po ng ating National Flag Days, nagsimula po nung
nung Mayo, no? Sa amin po yan, sa Imus. Oo. So, Opo. mula po noon hanggang June 12, Mm. if I'm not mistaken po, ito po ay extend hanggang July 12 dahil nga po dun sa 10th anniversary po ng Arbitral Tribunal victory ng Pilipinas sa West Philippine Sea. So, ito pong pag-observe po ng ating national flag, no, papaano po siya itinitindig sa mga tolda po natin, no? So, ito po ay dapat po kaakibat, dapat po ay nakaayon po no dun sa batas, no. So kami po yung nagsasabi kung ano po yung papaano po yung pagha-handle po ng flag, papaano po ito dapat itinataas, binababa. Kami rin po ang nagtatalaga ng mga ilang mga sites na may 24/7 na dapat itaas ang watawat ng Pilipinas. So sa amin po, sa ahensya po namin 'yon, no. So even yung mga verified suppliers po ng Opo. mga flags, kami din po ang nagbibigay ng mga ng authentication or validation po sa mga suppliers po na yun. Kaya ako natanong yun, Sir Chris, no? Kasi nga, ang alam lang, maari, no, ng mga kababayan natin na nanonood at nakikinig ngayon, maaring ang alam lang nila, naku, kumikilos na naman ang NHCP kapag buwan ng wika, buwan ng kasaysayan, Independence Day. Akala nila ganun lang, no? Pero marami palang ginagawa. At isa po doon yung nabanggit nyo kanina na historical markers, no? Yung museum, tsaka yung commemorative activities. Paano po yung proseso sa likod nun? Paano po nagsisimula yung historical marker o pagkilala sa isang lugar bilang bahagi ng ating pambansang kasaysayan? Una po sa lahat ano, ang dami-dami po kasi no, tayo po ay napapaligiran ng produkto ng nakaraan, no. Opo. So, lalo na po at yung mga lokal no, yung mga taga doon po sa locality po na yun, sila po ang mismo nakakaalam, nasa kanila po yung primary sources. So, alam po nila yung kahalagahan ng lugar po nila, kung worth po ba na yung isang bahay o yung isang lumang structure po ay may pagpapahalagang pangkasaysayan, no. So, kadalasan po no, sila po ang nagsusulat po ng liham po sa amin no, upang tingnan po namin no, ng aming pong mga mananaliksik kung meron nga po talagang ano po ito no, historical Historical significance. value. At pagkatapos po noon, syempre po kami po yung magda-draft ng teksto at lahat po ng teksto na yon ay approve po ng aming Board of Commissioners sa NHCP. So after po noon, syempre po ay ipapakita po kung sino po yung may-ari nung gusali or kung sino po yung municipal mayor. Papakita po sa kanila kung tama, kung okay sa kanila yung teksto. Saka po yun, i-approve po nila at ibabalik po sa amin kung meron po silang changes doon. Saka po yun i-iron cast. Yung iron casting po nun umaabot ng 1 buwan. Tapos after po nun, magsa-schedule na po ng unveiling ceremony kasama po yung involved po doon sa marker at ibibigay na po namin ng NHCP yung pangangalaga at ownership ng marker doon po sa municipality or city or yung may-ari po ng building, no? Tapos hindi yung basta-basta, sir, pwedeng i-renovate, di ba? Opo, hindi po yun basta-basta dapat tanggalin or kung halimbawa po yung building po na yun, hindi basta-basta dapat baguhin, dapat po ay nagpapaalam po sa amin. Okay. So in fact, kahit po walang historical marker, basta po yung building po na ito ay 50 years old, pataas, ito po ay may presumption of important cultural property at kailangan po ipagpaalam po sa amin po at sa mga ibang cultural agencies po tulad po ng NCCA. So ito po ay naaayon po sa sa National Cultural Heritage Act, no, ating pong batas. So yun po. Totoo po kasi sa Imus, napakarami pong mga marker, no? Kahit Opo. yung mga may karinderya doon na may marker, no? Kasi nakita natin na mahalagang maalala no ng Opo. mga kababayan natin na may historical significance nga itong isang lugar na ito. Pero ngayon, Sir Chris, pag-usapan natin to, panahon ng digital age ngayon. Marami pong mga kabataan ang hindi na masyadong nagbabasa ng libro, no, hindi na pumupunta sa mga museum kasi meron ng mga virtual tour. 'Di ba? May mga ganyan na po. Ngayon po, iba-iba na yung paraan no ng pagkuha ng impormasyon. Dati libro, yan nga po museum, silid-aralan,
at dokumento ang pangunahing pinagkukunan ng kasaysayan. Ngayon po, isang post, isang video, o isang caption lang sa social media, pwede na pong maniwala ang marami. Kaya mahalaga pong pag-usapan kung paano pananatilihing buhay, tama at relevant ang kasaysayan sa digital age. Ito po yung question. Sa panahon ng social media po, AI at mabilis ang impormasyon, paano po pinananatili no, ng NHCP ang relevance ng history sa ating mga kabataan? Siguro po no, hindi rin po ito sa NHCP lamang ano. Mm. Ito po ay siguro sasabihin ko na rin po sa lahat ng mga educators po Correct. natin, no, yung mga guro natin. Tayo po ay may mahalagang maaari pong maiambag po sa ating mga Mm. kabataan dahil tayo po sa ngayon ay lunod po sa impormasyon. Hindi po nangangahulugan ang impormasyon na yun ay totoo. Correct. Marami po dyan ay hindi totoo. Yung pinaka nakakatakot po dyan, yung kalahating totoo, half-truth, no? Na mukha siyang totoo pero hindi, no? Pero lahat naman po ng yugto ng ating kasaysayan, nahaharap din po ang bawat henerasyon sa ganyang mga hamon. Mm. At ang isa sa mga tinuturo po sa atin ng pananaliksik kasaysayan ay yung hindi maging gullible. And siguro po ang ambag po namin sa NHCP dito sa diskusyon ng flood of information ay lahat naman po tayo ay gumigising sa umaga. Tinitingnan natin, paggising natin sa umaga, tinitingnan natin ano ba yung nangyari kahapon para alam ko na yung gagawin ko ngayon at ano na yung gagawin ko pang kinabukasan. So, dahil bago tayo makapagplano, kailangan muna natin alamin kung ano yung nangyari before, no? And kami po sa NHCP, lahat po ng aming po mga empleyado, mga historical researchers din po, mga kawani sa aming pong agency, sinisika po namin na even amongst ourselves po, meron po kaming contribution pagdating po sa mga pampublikong programa po namin. So, marami po dito, halimbawa po, sinisika po namin na abutin ng kabataan sa pamamagitan po ng social media. Kaya very active po ang aming, nawala na po yung TikTok namin. Pero dati po may TikTok po kami. Meron po kaming Facebook, very active po kami doon. Meron din po kaming podcast na sinisika po namin panatilihin. Opo. And napapansin din po namin na dumadami din po sa mga events po namin, dumadami din po ang mga kabataan na nagpa-participate. Proving po na hindi po laos ang kasaysayan. Ang kasaysayan po kasi ay, tulad nga po nung sabi nyo nung unang bahagi ng programa natin, na hindi lang po ito mga what, when, where eh. Naghahanap po ang kabataan ng significance ng ano ba ang purpose ko sa mundong ito. At dahil sa punong-puno ng kwento na nakakapagdala ng halaga at ng meaning, no, kahulugan, no, sa kasaysayan. Naghahanap din po ang kabataan natin ng kasaysayan. Correct. So sa amin po, no, we seek po to repackage history in such a way po na mauunawaan po ng kabataan in their short attention span. So meron po kami ilan pong mga post, meron po kami ilang mga yung recent po namin sa Rizal Day, yung na kay Riz ba ang yung kay Jose Rizal, ano? So nakikilahok din po kami sa mga trends. Ano pa po, no, meron din po kami mga tawag dito, mga lectures na geared towards the youth. May trainings po kami, yung skill lokal. May part po doon na tinuturuan po natin ang ating mga historia doon, paano makipag-communicate po sa mga kabataan. So, marami pa po, no, na aming naiisip. In fact po, may mga upcoming programs po kami na i-anunsyo pa po sa aming pong social media at saka sa Facebook. Ayan po ang abangan natin, yung mga announcement po niya, no? Napakahalaga po niya, no, Sir Chris, lalo na ngayon na minsan mas mabilis pa na kumalat ang maling impormasyon kaysa sa tamang impormasyon. Maraming salamat po doon. Mahalagang paalala po ito na ang kasaysayan ay hindi lang responsibilidad ng historians o ng mga ahensya. Responsibilidad din ito ng bawat mamamayan kung paano tayo nagbabasa, nagbabahagi at kumikilala sa katotohanan.
may epekto yon sa paghuhubog ng ating pambansang alaala. Ngayon po, pag-usapan natin ang why history matters. Ngayon naman po, pupunta tayo sa malalim na tanong naman po. Bakit nga ba mahalaga ang kasaysayan sa gitna ng mga usapin tungkol sa trabaho, presyo ng bilihin, away sa politika, teknolohiya at kinabukasan? Minsan may mga nagtatanong, bakit pa natin kailangan balikan ng nakaraan? Marami pong nagsasabi na mas mahalagang pag-usapan yung kinabukasan kaysa ang nakaraan. Bilang history advocate po, bakit mahalagang pag-aralan pa rin ngayon ang kasaysayan? Siguro po no ang isa po sa mga misconception no pagdating sa pag-aaral ng kasaysayan ay yun nga yung sinabi ko kanina, laos na ito, Correct. masyadong tayong hang up no, hindi maka-move on no sa ating nakaraan. Ang kasaysayan po kasi no, tayo ay nakatungtong sa kasalukuyan at lahat po tayo ay tungo sa kinabukasan. Nagpaplano po tayo no, tulad nga po ng sinabi ko, lahat tayo ay may konsepto somehow na kasaysayan. Ang kasaysayan po ay nagbibigay ng konteksto. So, halimbawa po, mahal ang bilihin. Mm. Marami tayong pinagdadaan ng paghihirap, ganyan. Ang kasaysayan po ay nagpapalawak ng ating mundo. Ibig ko pong sabihin doon, lahat po ng ating problema na kinaharap ngayon ay nanggaling po yan sa nakaraan. Mm. Marami po sa ating nakaraan ay siguro hindi na solusyonan, siguro hindi na pagtuunan ng pansin, nag-contribute sa problema noon at hindi pa nasosolve hanggang ngayon. Merong mga noon na nakagawa ng mga pagkakamali Mm. na hindi pa na pananagot hanggang ngayon. Correct. So, para ma-solve natin ang kinaharap natin ngayon at para makapunta tayo sa kinabukasan na puno ng ginhawa, kailangan natin harapin ang mga unresolved ng nakaraan. At nandito ang kasaysayan. At yun din yung sinasabi, yung gusto ko ring iparating na pag meron kang konsepto ng kasaysayan, nagpapalawak ng mundo, nagiging kang patient, no? Na kahit na naghihirap ngayon, kahit na minsan ay mahirap ang buhay, maalala mo din yung noon, papaano sila noon, no? Kung balikan mo ang primaryang batis, ang primary sources ng ating mga pinagdaanan ng ating mga ninuno, na kinaharap din ang mga almost the same experience, no? At makikita mo, paano ba sila nabuhay noon? Paano nila sinulong ang kanilang buhay? At makakakuha ka din ng kakaibang pananaw, kakaibang tapang na kung kaya nila, kaya ko din. Mm. No, and sa ganung paraan napapalawak ang mundo mo na kumbaga hindi lang ako nabubuhay para lang kumain 3 beses sa isang araw o para sa aking mga mahal sa buhay lamang. Nakikita ko bigla ang isang buong malawak na sambayanan na bagamat ako lang isang patak sa isang buong karagatan, pero nakikita ko yung contribution ng patak na yon na may ripple effect yun Correct. sa buong sambayanan. Totoo po yan, Sir Chris, no? At naalala ko nung ako ay teacher, no? History teacher. Sa mga nanonood at nakikinig na history teacher dyan, nung time ko po, kung ano-ano na ginagawa ko. Minsan habang nagdi-discuss ako ng halimbawa yung sa laban ni Magellan at ni Lapu-Lapu, may pa-sound effect pa ako noon. Tapos umaarte-arte pa ako, no? So yun, para lang mahikayat mo yung kabataan na bumalik doon sa core, no? At manamnam nila na ang sarap palang pag-aralan nung kasaysayan. May mga nakikita nga po tayo sa TikTok, no, ng mga history teacher na pinapakita nila yung style, yung paraan nila ng pagtuturo ng kasaysayan sa panahon ngayon. At talagang hook na hook, no, yung mga kabataan. Pero yun nga, may limitation, no? Kailangan nating tingnan. Baka mamaya sumusobra na yung styling natin sa pagtuturo. Maraming salamat po doon, Sir Chris, no? Napakaganda ng ating talakayan dahil malinaw na ang kasaysayan ay hindi lang alaala. Ito ay gabay. Ito ay babala. At ito rin ay inspirasyon sa susunod na bahagi. Tutukan natin ang isang napapanahong pagdiriwang ngayong Agosto, no? Next month, ang buwan ng kasaysayan. Sir Chris, ngayong nalalapit na ang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan, magandang pagkakataon ito upang mas kilalanin natin ang programa ng NHCP
at ang kahalagahan ng paggunita ng ating pambansang kasaysayan. Ngayong taon po, ang tema ng History Month ay Hinubog ng Bayan, Dinuyan ng Alon. Alam niyo po, nung nabasa ko yung tema na to, bumalik sa akin kasi isa po ako sa naging bahagi ng isang museo sa Pasay. Isang Okay. eskwelahan po Opo. doon na doon po ako nagtuturo dati. Isa po ako sa naging bahagi nung pagko-consult no, doon sa historical value at presence ng maritime industry natin. No? So yun po. Sir Chris, ngayong nalalapit ang pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan ngayong taon, ano po ang kwento at inspirasyon sa likod ng tema na ito? Siyempre po 'no, ito po ay, bahagi po 'no ng ating, dekada ng kasaysayan. Ito po yung, proclamation at 396 'no, na itinalaga po ng ating pangulo na, from 2023 to, 2033 yung dekada ng Yeah. kasaysayan. Ito po yung, ano po 'no, kaano po nung ating, magsesentenaryo na po kasi ang NHCP 'no, by, 2033. 33. So bawat taon po 'no, may tema. Napapanahon lang po ngayon na ngayon po kasi 'no, at this year po yung ating hosting ng ASEAN 'no. Apo. And not to mention po na ito rin po yung, 10th anniversary po ng Philippine Victory in the Arbitral Tribunal. And at the same time po, ito po yung 80th anniversary po ng, ating kalayaan mula sa Amerika 'no. July 4 no, nung Tama. nakaraang Sabado lamang po 'no. So, ito po yung panahon na marami pong mga bansa na sa kauna-unahang pagkakataon ay nakipag-ugnayan na sa atin at kinilala na po ang ating, kalayaan na Correct. pinoklama natin sa kawit noong 1898. No, so ito pong ano na 'to, ito pong selebrasyon na ito na buong taon po yung 2026 na kaya po namin napili po itong tema na 'to. Ito po ay pagkilala po 'no sa ating maritime roots 'no, Correct. na kaya marami po sa atin, hiyang po sa ating mga Pilipino na maging seafarers, no, mga seaman, mga ano po no, tayo po ay matatagpuan sa halos lahat ng bahagi ng mundo. Ito po ay nakaugat sa ating kasaysayan no dahil bago pa man po tayo nasakop ng mga Espanyol, ng mga Kanloranin, tayo po ay mandaragat na no. Tayo po ay bahagi po ng tinatawag na sa kasaysayan na Austronesian migration na mula po ayon sa teorya po ni Peter Bellwood mula sa ano no sa mainland Asia tumawid ng Taiwan, mula sa Taiwan tumawid ng Pilipinas at mula sa Pilipinas ay kumalat tayo sa buong Pasipiko hanggang sa Madagascar no sa Africa. Kaya ang ating mga wika, yung Austronesian languages halos pare-pareho no. In fact, ang Kapampangan alam ko may isang lengguwahe na kapareho sa halos sa isang Indonesian language. No, at ganun din ang bahasa Melayu, halos kapareho ng wikang Filipino, no, wikang Tagalog. No, so ito ay dahil sa kadahilanan ng ating kasaysayan. At bilang pagkilala doon no sa kasaysayang ito, kaya gano'n no na dinuduyan tayo ng ano no ng ating yung ating pagkakapare-pareho. At ito ay tugma din no sa ating hosting ng ASEAN no. So yun po yung ano no at marami pa po tayong mga diplomatic milestones this year. If I'm not mistaken, hindi lang po Amerika ito no, even Australia no, marami pa pong iba no. Marami po tayong mga panandampang kasaysayan na i-unveil din na kadugtong po sa temang ito no. So kaya ganun po yung ating tema for 2026. Opo, shout out po sa mga seafarers dyan, sa mga seafarers na nanonood at nakikinig ngayon, sa mga kapatid ko, yung mga seafarers. Alam niyo, Sir Chris, na interview ko po ang kauna-unahang babaeng kapitan sa buong Asia, Wow. Pilipina po. Hindi naman Opo. nakakapagtaka yun na Opo, hindi Pilipino. po, no? Si Captain Jazz, no? At yun, nung in-interview ko siya, sobrang ang laki ng respeto ng ibang lahi sa mga seafarers natin. Sobrang saludo talaga sila. Kaya, lalo nung pandemic, sobrang hirap. Yung kuya ko, na-stranded siya talaga, no? Mahigit 2 taon siya sa barko kasi nga Hirap po, bawal no? silang bumaba. So yun, no? Napakaganda pong paalala ng nabanggit po ninyo, no? Na
Nagsimula tayo sa mga trading, no, yung mga ganyan. Malaking bagay din po yun. Minsan kasi, kapag pinag-uusapan ng kasaysayan, nakatuon tayo sa mga bayani at mga labanan eh. Ngunit ang dagat mismo ang naging tulay ng ating kalakalan, kultura at ugnayan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Paano po maaaring makilahok? Kasi for sure, no, magtatanong yung mga kababayan natin dyan, yung mga nakikinig at nanonood ngayon. Paano po maaaring makilahok ang mga paaralan, LGU, government agencies, private organization at ordinaryong mamamayan sa pagdiriwang ng History Month next month? Marami po kami mga naka-line up na programs, no? Pero hindi pa po lahat naka-announce, no? Ayoko po i-preempt, no? Correct. Pero isa po sa aming tradisyon na po, no, sa paglulunsad po ng History Month ay yung tinatawag po naming HistoX, no? Ito po yung parang history fair na dati na po namin ginagawa sa mga malls, no? So ito po yung unang-unang paglulunsad ng History Month. Usually po ay first week of August po. Pero this time around po, ito po ay gaganapin na po ng July 27 to Oh, mas 29. mahaba. Oo. So, for to be announced na lang po kung Apo, saan pong correct. mall. Pero sa mall po ito, expect po na dito po sa fair na ito ay marami po tayong mga stakeholders na kasama po ng NHCP na nagpo-promote po ng kasaysayan. May mga makukuha din po kayong mga freebies, Oh. mga mga cultural na mga products na maaari nyo pong bilhin doon. At meron din po kami mga programs po doon, no, sa may live stage po yung doon sa amin pong HistoX. Aside from that po, no, syempre po sa buong History Month po, meron din po tayo yung sa August 19, no, yung pagdiriwang po ng kapanganakan po ni Manuel L. Quezon na kasama din po namin dito yung yung KWF, no, yung sa buwan din ng wika, Correct. no. So Opo. si Manuel L. Quezon po kasi yung unang nagsabatas ng wikang Filipino na bilang wikang pambansa. So kasama po nun syempre po yung Ninoy Aquino Day ng August 21, and then yung last Monday of the month, no, yung National Heroes Day, na ito po yung Correct. state commemoration po natin na ating pong ginugunita, no, ang lahat ng bayani natin sa ating kasaysayan. Ito po ay gaganapin po ulit kada taon. Ito po this time around sa August 31, ang last Monday of August, sa libingan ng mga bayani po sa Taguig. Taguig. Opo. Ayun po. Mm. Totoo po 'yan, ano. Kasi naalala ko last year, naging bahagi po ako ng National Museum sa anthropology po ba 'yon, no? Nung National Teachers Month, no, isa po ako sa mga napili ng National Museum noon na nag-ikot at nag-research doon, no, sa bagong mga building. Ayan po. Kapag narinig natin ang NHCP, kadalasan ang naiisip po natin ay mga museum, historical markers. Pero alam nating mas marami pa po kayong programa na hindi pa gaanong kilala ng publiko. Bukod po sa mga museum, historical markers, ano-ano pa po yung pwede nating mabanggit, no, na program din ng NHCP? Kung meron pa po tayong hindi nababanggit ng mga program. Okay. Meron po kaming tinatawag para po sa ating mga LGU officials or officers. Meron po kami tinatawag na LGU training on history and heritage. No? Ito po yung ginaganap po namin na usually targeted po per region. Ini-invite po namin ng lahat ng mga tourism officers per municipality on that region for 2 to 3 day training on ano po yung pwede po nila makuhang serbisyo po sa NHCP. So, lalo na po yung mga engineers ng LGU, kung meron po silang mga monumento na gusto pong i-restore or mga markers po na gustong i-repaint or halimbawa po mga markers na gustong i-install. Or for example po, meron po silang mga heritage structures po na gusto pong i-restore din. Maging rin po, no, pagtulong din po sa kanilang protocol pagdating po sa kanilang paggunita po ng kapanganakan po or kamatayan po ng kanilang local hero. Maaari pong magpatulong po sa amin pagdating po sa protocol service po namin. Pwede po namin silang turuan paano po mag-alay ng bulaklak, paano magtaas ng watawat. Ganun po, no? So, ito pong lahat ay ino-offer po ng NHCP all year round. Pwede pong by request, pero pinipila po namin ito sa mga request po namin. Isa pa pong programa po namin ay meron po kasi kaming
katuwang po namin ang NCCA dito sa Metropolitan Theater. Kada buwan po meron po kaming tinatawag na kasaysayan sa Met. May ilang pong mga historical documentaries or mga perhaps stage performances na uh, under the historical category po na libre po naming ipinapalabas sa Metropolitan Theater of Manila po, no? Doon po sa Manila, no? So, maaari pong yun nga lang po medyo challenge lang po sa ating mga Paunahan po kasi yun. paunahan po kasi libre po yun, no? So, until slots are filled po, no? Correct. So, aside from that po, meron po kami tinatawag na Tapat sa Watawat, no? Ito po ay programa po namin para sa mga kabataan na gusto po namin matuto ang ating kabataan po papaano po ang proper handling and proper respect due po sa ating pong pambansang watawat, no? So, meron po kaming mascot. Ang tawag po namin dito ay si Yani, no? Short for Bayani. No, so siya po yung nagtuturo po sa mga bata po kung paano po itaas po ang bandila, paano din po ito ibaba, paano po ito properly i-dispose kung lumang-luma na or tattered na po. No, so lahat po ito ay pambata, no? Maaari po kaming kontakin po ng mga schools po ng DepEd. Kapartner po namin dito usually ang DepEd. Pero if there are private schools out there po, pwede nyo po kaming kontakin, no? Para po i-implement po yung program po na yan. On top of my head, yun na po siguro po muna. Pero ang dami-dami pa po namin ginagawa all year round, no? Aside from other commemorative programs. Kung titingnan natin, nung ako po ay principal, no, sa isang private school, nakipag-ugnayan din po kami sa NHCP dati. Kasi gusto po naming magkaroon ng isang play. Yung play ng isang school, no, ay buong district ng mga school sa district na yun, ng mga private school, ay magkaroon ng parang exclusive lang, no? Florante at Laura po ata yung palabas na yun, ano. Tapos ni-refer nga kami sa ibang agency, no, na mas tutok doon sa ganung uri ng programa. Ayan po. Sa amin pong pagbabalik, mas hihimayin pa natin at mas pag-uusapan natin ang mga programa ng NHCP. Abangan po natin yan sa pagbabalik ng Lingkod Bayan Unfiltered. In 2033, the National Historical Commission of the Philippines marks a momentous milestone as it turns 100 years old. From its beginnings in 1933 as the Philippine Historical Research and Markers Committee, the NHCP has grown as the government's principal agency for history and heritage. 100 years of honoring our heroes. 100 years of preserving our heritage. 100 years of telling the Filipino story. Throughout the past century, the NHCP has transformed into different names and across different eras. Yet the heart of its mission remains unchanged. To remind the nation that history is not just a record of what once was, but a guide to what it can be. The Dekada ng Kasaysayan ng Pilipinas is a 10-year observance that culminates in 2033 to mark the Commission's centenary. The Dekada is not simply a celebration of an institutional history. It is a decade of revitalizing Philippine history. A time to tell new stories and to bring forward unheard voices and narratives. Each year in the observance is anchored on a theme that highlights the diversity of our historical experience. 2024, Year of Philippine Local History. 2025, Year of the Youth in Philippine History. 2026,
Year of Philippine Diplomatic History in Diaspora, 2027. Year of Women in Philippine History, 2028. Year of the History of Filipino Governance, 2029. Year of Philippine Historic Heritage, 2030. Year of Philippine Muslim History and Heritage, 2031. Year of Philippine Environmental History and Ethno-History, 2032. Year of the History of Filipino Nationalism, 2033. Year of Philippine Public History. This is a decade not only for remembering, but for making history alive and relevant. It is a call for a new consciousness where the past becomes the foundation for a just and inclusive future. As we stand at this crossroads, we invite all Filipinos to take part in this journey. Because history does not live only in books or in bronze statues. It lives in us. As the NHCP journeys into this milestone, and as the dekada ng kasaysayan unfolds, let us carry forward the torch of memory so that future generations may inherit a nation that remembers, honors, and continues to discover. Patuloy sa pagtuklas. Bayan Unfiltered. Sir Chris, madalas nating marinig ang kasabihang ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan ay hindi makakarating sa paroroonan. Ngunit higit pa sa isang kasabihan, paano nga ba nagiging gabay ang kasaysayan sa pagbuo ng isang maayos na bansa? Medyo mahirap po na tanong ito, Opo. no? Dadako na po tayo sa philosophical, no? Ituloy nga po nung sinabi ko kanina, bilang mananaliksik po sa kasaysayan bilang historiador, isa pong hamon sa amin po ay ang tumingin po sa mga bagay ng sa mga bahagi po ng ating nakaraan na hindi kaaya-aya, no? Kasi tayo po ay tao lamang at tayo ay nagkakamali. Opo. At bilang isang bansa, meron din mga bahagi sa ating kasaysayan na madilim. Hindi nakaka-proud, no? Pero bilang historiador na ang tanging sandigan natin at motibasyon ay katotohanan, hindi natin dapat iwaksi sa ating isipan yung mga bahaging iyon. Kasi bahagi yun ng ating kwento. At 'di ba nga sa ating motto, no? Maka-Diyos, makatao, maka-Diyos, makatao, makakalikasan, makabansa. So para maano natin yung apat na yun, kailangan natin tingnan saan ba tayo nagkamali, no? Saan ba tayo sa ating kasaysayan na kailangan bigyan ng hustisya, kailangan bigyan ng pananagutan. So iyan ay bahagi ng ating kwento. Kaya marami sa ating mga problema sa kasalukuyan, mga problemang pampolitika, mga problemang ekonomiko, mga problemang panlipunan, marami dito ay hindi na re-resolba dahil ayaw natin harapin yon. Di ba lagi sinasabi, move on na kayo dyan. Paano tayo mag-move on kung ayaw natin tingnan yon at bigyan ng solusyon? Bigyan ko lang po kayo ng halimbawa, no? Isa po sa ating programa po sa NHCP ay ang naghahanda po kami sa 2030. Bahagi din po ng dekada ng kasaysayan, yung 2030 Year of Philippine Muslim History and Heritage, no? Ito po kasi sa paggunita po kasi ng ating pong mga kapatid na Muslim ay ang pagdating po ng Islam sa Pilipinas. Na sinasabi po nila, no, maaring dumating po yung unang misyonero ng Islam ng taong 1380. Pero may mga pananaliksik na po na nagsasabi na baka mas maaga pang dumating ang Islam sa Pilipinas.
At aminin po natin no, sa ating kasaysayan, ang mga Muslim ay minorya, no? Hindi naman Tama. sila mayorya tulad ng marami sa atin, ano? At bahagi ng kasaysayan na 'yon ay dahil marami sa ating mga kapatid na Muslim ay iba ang pananampalataya at nakagis ng kultura. Yung iba sa kanila ay sa national conversation na Echapuera. Apo. Even sa ilang bahagi ng ating kasaysayan, may mga dagok din sila ng kasaysayan nila na tayo din sa Imperial Manila, quote-unquote, ang nag-contribute. Isa sa bahagi ng kasaysayan ay maging bridge, maging tulay. Kaya namin ginagawa itong 2030 Year of Philippine Muslim History and Heritage para ipaunawa sa buong bayan, buong bansa, na ang kapatid nating mga Muslim, napakalaki ng kanilang kontribusyon sa ating pagiging isang bansa. So, to give you one example, no, bago pa tayo nasakop ng mga Espanyol, meron na silang mga sultanato, ang sultanato ng Sulu at sultanato ng Maguindanao, no? They are the first complex state. Kumbaga na tipong nung tayo ay sinasakop na ng mga Espanyol, sila ay nakikipagkalakalan na sa Imperyong China, nakikipagkalakalan na sa Dutch, nakikipagkalakalan na sa Pranses, nakikipagkalakalan din sa mga Espanyol. Kumbaga, tinatrato ng Espanya noon na isang estado, isang state, ang Sulu, no, at ang Maguindanao, no. So, makikita nyo dito na kumbaga, kung sila kasi yung sa ngayon ay isa sa mga pinakamahirap na rehiyon sa buong Pilipinas. At ang pagkilalang ito, pakikinig, nagbibigay ng empathy, no? Nagbibigay ng malasakit, nagbibigay ng understanding, nagbibigay ng pangunawa. Yun ang hatid na kasaysayan. Sa peace process, kung saan tayo nagkakausap-usap, ano yung pagkakapare-pareho natin para magkaroon tayo ng totoong kapayapaan. Ganda. So, isa po yun sa kontribusyon ng NHCP sa national conversation at maging po sa ating national life. Ang ganda po no, kaabang-abang po yan. Ano? Nakita ko nga rin po, doon sa video na napanood po ninyo, nakita natin yung kada taon na mga bibigyan natin ng focus, no, sa loob ng ilang taon na paghihintay natin at pag-aabang para sa 100 years ng NHCP. So yun, sa 2030, para sa mga kapatid natin na mga Muslim, mga Islam. No? Bilang mga lingkod bayan naman po, ano po ang pinakamahalagang aral mula sa ating kasaysayan na dapat isabuhay ng bawat government employee? Isang mahirap na tanong. Oo, ito po talaga mahirap siya. Siguro po, no, kasi po sa ating pong mga kapwa-kawani sa gobyerno, pumasok tayo sa ating trabaho, alam natin na yung mga counterpart natin sa corporate, no, sa private sector, mas malaki ang natatanggap na sweldo. Syempre po sa atin din po sa mga nasa loob ng gobyerno, kakaiba din po yung hamon sa atin. Kasi yung nga po yung inilabas ng administrasyon na yung mga flood control projects na may challenge po ng corruption, ganyan. At isa po sa mga hamon sa atin ay hindi makihalubilo doon. Na maging tunay na naninilbihan po sa sambayanan. Siguro po ang hatid po ng kasaysayan, perspective po noon, siguro po ang naiisip ko po na pwede nating maging template po, no, ay si Apolinario Mabini. Bakit ko po sinabi ito, no? Si Apolinario Mabini po kasi sa lahat po ng pantheon of our heroes po, siya po yung medyo hindi po masyadong nakikilala, no? Aside from the fact na meron po siyang kapansanan, siya po ay may polio, no? Lumpo po siya. Madalas po ay hindi mo siya nakisagupa sa battles, ano? Pero much of ever since po na nung siya po ay na-involve po sa revolusyon, nung na-late nga po siya, ikwento ko po sa inyo no, sa kasaysayan, na-late po siya nung seremonya po ng June 12, 1898. Okay. Siya po ay kinarga
mula sa Los Baños via hammock, kinarga siya from one town to another para po makarating sa Kawit. At siya po ay late. Late. Okay? Bakit po siya pinatawag ni Emilio Aguinaldo noon? Dahil siya po ay, ayon po sa rekomendasyon sa kanya, marami na po siyang nasulat na pamphlet about the revolution, ganyan. So, nung pagtungtong niya doon ay tinatanong siya ni Mabini na ng mga piercing questions na it gave impression kay Aguinaldo na, uy, ang talino nitong taong ito. Kahit na siya ay may kapansanan. Nung siya na po ay naging punong ministro po ng unang republika ng Pilipinas at sa kasamaang palad po ay he had to step down because of intrigue po ng politika sa Malolos. Kahit napakaikli po ng kanyang paninilbihan, siya po yung nag-create ng burokrasya ng pamahalaan na totoong, kumbaga ito po yung unang experiment ng Pilipinas noon na papaano ba bumuo ng isang pamahalaan na totoong para sa Pilipino. Correct. And ang dami pong kinaharap ni Mabini na hamon noon. Pero at the end of the day, nung siya na po ay nahuli ng mga Amerikano, ayaw niyang manumpa ng katapatan sa watawat ng Estados Unidos. Nung nakita niya lamang na yung mga Pilipino ay umaayon na sa kolonyal na panunungkulan ng Amerika, doon na lamang siya bumalik. At sa kanyang maikling paninilbihan, hindi niya pinayaman ang kanyang sarili. I think it was Jose P. Laurel, yung kilalang anecdote na galing kay Jose P. Laurel, na sinasabi daw niya na isa sa mga pinakamahalagang possession ni Mabini ay yung silver coin. Kasi yung silver coin na ito ay dala daw po ng kanyang ina na isang humble vendor sa Tanawan, Batangas na naulanan na kasakit, inubo at namatay ng hindi siya nakikitang maging isang pare. Kasi yun ang pangarap ng kanyang ina. At nung siya ay naging abogado, dala-dala niya yung lesson na yun ng kanyang ina na hindi niya, maninilbihan siya, pero hindi niya payayamanin ng kanyang sarili. Kaya even up to now, walang Mabini political family. Correct. Di ba? And kahit sa mga magkakapatid na Mabini noon, walang lahat sila guro, yung iba sa kanila nanilbihan bilang guro. At makikita nyo doon yung legacy ng pamilya at yung paninindigan ni Mabini noon na even at the center of power at pag binasa mo nga siya, malilimutan mo na siya ay lumpo. Oo. Makikita natin na hindi niya nalimutan ang kanyang sarili. Hindi niya nalimutan kung bakit siya nanoon. And siguro, babalik ako dun sa ano ba yung contribution, ano ba yung bilang kawani ng gobyerno. Huwag natin kalimutan, tulad ni Apolinario Mabini, huwag natin kalimutan kung bakit natin ipinasok itong trabahong ito despite the fact na yung counterparts natin ay mas malalaki ang sweldo. Ito ay dahil dun sa dala nating idealism na nandito tayo upang maninilbihan sa bansang nag-aruga at nagkupkup sa atin. And true enough, no, lahat ang ating sweldo ay nanggagaling sa taxes, no, ng taong bayan. At wag natin kakalimutan ito dahil hindi lang ito dahil it feels good, ano? Ito ay dahil naniniwala tayo na at the end of the day, pag natapos ang ating buhay, tatanungin tayo, ano ba naging ambag natin sa katotohanan, sa hustisya, sa paninilbihan, sa lipunan? Ito may sasabi natin. Ang buhay natin na nananahimik, na naninilbihan, hindi kailangan ng palakpak ng iba, pero naninindigan tayo sa ating tungkulin at syempre yung ating kumbaga parang ang buhay natin ay ginugol natin worthy of the heroes that paid their lives for our freedom. Totoo po yan. Nung naging history teacher din po ako, naging bahagi din yan ng isang research ko eh. Yung buhay ni Apolinario Mabini. Kasi hindi nga siya masyadong
nakikwento, 'di ba, nabibigyan ng pansin sa mga libro. Kahit sa mga movie, yung depiction ng, buhay niya, sobrang ikli lang sa mga moving napapanood natin, parang wala ngang 5 minutes, eh. Merong isang eksena lang do'n sa isang, film 'no, na parang 2 minutes lang yung nakaupo siya 'no, tapos biglang nawala na yung scene na yun. At hopefully nga magkaroon tayo ng mga dokumentaryo pa 'no, para kay Apolinario Mabini. At napakahalaga pong paalala po nun ano, na sana hindi tayo maglingkod para doon sa pera lang 'no, o para doon sa kayamanan. Dahil ang public service ay hindi lamang tungkol sa pagtupad ng tungkulin, ito rin ay tungkol sa pagpapatuloy ng mga pagpapahalagang ipinaglaban ng mga naunang henerasyon. Maraming salamat po Sir Chris 'no, napakayaman po ng ating naging talakayan ngayong Salamat araw. po. Sir Chris, bago po tayo magtapos, kung may isang mensahe po kayo para sa bawat Pilipino na nakikinig at nanonood ngayon na ngayon malapit na 'no, ang History Month. Ano po ang nais ninyong ipaabot tungkol sa pagmamahal sa bayan, pagpapahalaga sa ating kasaysayan at pagiging responsableng mamamayan? Siguro po ano, kasi ako po personally, no, ah, ako ay napunta sa larangan ng pananaliksik ng kasaysayan. Dati po no, ang unang motivation ko ay, uy, ano, para proud to become a Filipino, ganyan. No? So, pero nung sa aking pananaliksik po, no, nagulat ako na ang kasaysayan pala ay mapagpamulat. Ibig pong sabihin nito ay may mga bagay kasi na hindi lang para lang sa ikaka-proud ng ating bansa. Mm. May mga higit pa na layon sa pananiliksik. So halimbawa po no, sa ating kasaysayan kasi maraming mga silenced voices, no? Hindi naman lahat sa kasaysayan sa nakaraan ay nakakarating sa ating libro, Correct. nakakarating sa ating mga documentaries. Yung iba diyan no, a throng of nameless people na they would never find themselves in a book. Footnote lang minsan, ganyan. Syempre, meron tayong mga kilala ng mga bayani. Pero, ang gusto ko lang pong sabihin dito ay may mga mas matatayog pa na kailangang abutin sa kasaysayan. Tulad po ng paghahanap ng hustisya. Correct. Sabi niyo po yung sa fake news, ano, yung paninindigan sa katotohanan. Tama. May sinasabi si Apolinario Mabini doon na parang to siguro po allow me po to Yes po. nabalikan. Yung sinasabi po niya na uh, we have to teach our minds truth, no? And train our hearts to love it, no? English translation po yun, Opo. ng isang liham niya sa isang revolutionary, no? Na ang katotohanan kasi hindi yan hiyang sa atin. Tayo ay punong-puno ng mga kwento. Yung iba po doon ay kwentong hindi naman totoo. Makes us feel good. Oo. Ang katotohanan kasi minsan hindi yan hindi siya okay pakinggan. Minsan ayaw mo siya. Masakit pakinggan. Masakit pakinggan. Pero ang katotohanan ay katotohanan. Tama. And sa akin, higit pa sa ang kasaysayan patungo sa pagiging makabayan, higit pa doon ay dapat patungo sa katotohanan. At naniniwala ako na magiging dakila talaga ang ating bansa kung tayong lahat ay naninindigan sa katotohanan. At yun din yung kinikilala natin sa ating mga programa sa NHCP, ano, yung aming involvement sa Muslim History and Heritage, sa iba pang mga endeavors namin, ano. Ang masasabi ko lang din sa mga kabataan na very impatient kasi dulot na rin ng social media, no? Bilis-bilis ang impormasyon. Ang kasaysayan, it offers us a pause, no? Na minsan kailangan mo munang kalma ka muna. Tingnan mo muna yung buong konteksto. Bago ka magsalita sa social media, alamin mo muna, totoo ba talaga? Kasi malalaman mo na totoo or kasinungalingan ng isang bagay kung hindi siya sa bugso ng damdamin, no?
Kasi marami sa mga ating karanasan, no, bilang tao, hindi naman yan, ang katotohanan kasi hindi naman yan nakakagalit lang o nakakatuwa lang. Mm. Minsan may nuances yan eh. Correct. And yun ang tinuturo sa atin ng kasaysayan na minsan you have to, in order for you to recognize truth, tulad nga ng sinasabi ni Mabini, and to love it, kailangan mong makita, no, kung alin, kailangan mo ng pause, ng hinahon para maalamin talaga kung ano yung nasa bottom nito, no? So, ayun, dami ko nang At nasabi, kailangan no? mong tanggapin yun, no? Kailangan tanggapin. Oo. So, yun yung isang hamon sa atin in an age of deceit, in an age of fake news. Ang offer ng kasaysayan ay pagiging kalma, Correct. pagiging mapasensya, at yung commitment natin patungo sa katotohanan. Mm. Yun, no, dagdag ko lang po, Sir Chris, no? Ang ganda nung sinabi nyo. Naalala ko lang, kagabi kasi nanood ako ng isang theater play, no? Sa PETA. Yun po yung Ang Babae sa Septic Tank 4. Gusto kong panoorin yan. Live sa Cheddar. May iniimbitahan ko kayo manood. Kaibigan ko po si Miss Uge, at ang ibang mga kasama. Dati po akong thespian. Yun po, ang ganda noon kasi kinilala doon sa play na yon sa teatro na kailangan balikan yung nakaraan. Kasi hindi natin maiintindihan talaga yung proseso na ginagawa sa kasalukuyan kung hindi natin babalikan at hindi natin titingnan yon. At sobrang laking bagay noon. Kaya po, naimbitahan natin ng NHCP, no? Ito po ang launch, no, ng Lingkod Bayan Unfiltered in partnership with Bagong Pilipinas Studios. Isang pribilehyo po. Opo. Ito po ang first episode natin sa ganitong setup po, no? At isa pong karangalan na makasama po kayo, Sir Chris. Maraming po. salamat po, Sir Chris, sa pagbabahagi ng inyong panahon, kaalaman at napakahalagang misyon na ginagampanan sa National Historical Commission of the Philippines sa pangangalaga ng ating pambansang kasaysayan. Ngayong araw, muli nating napatunayan na ang kasaysayan ay hindi lamang koleksyon ng mga petsa at mga pangalan. Ito ang kwento ng ating pagkatao bilang mga Pilipino. Ito ang nagsisilbing gabay sa ating mga desisyon, inspirasyon sa ating paglilingkod at paalala ng mga sakripisyong nagbigay sa atin ng kalayaang tinatamasa natin ngayon. Sa ating mga manonood, tagapakinig, maraming salamat muli sa inyong pagsama sa amin. Inaanyayahan namin kayong makiisa sa pagdiriwang ng buwan ng kasaysayan sa susunod na buwan ng Agosto. I-visit nyo po ang Facebook page ng NHCP. Makikita nyo po ang mga announcement po, no, doon sa social media. Bumisita sa ating mga museo. Baka yung iba sa inyo hindi pa na-visit yung bagong mga building ng National Museum. Mamaya po, ang aming team ay pupunta sa National Museum. Nagulat po sila kasi hindi nila alam. Surprise po yun. Kilalanin ang ating mga bayani, basahin ang ating kasaysayan at higit sa lahat, isabuhay ang mga aral na iniwan ng ating mga ninuno. Sapagkat ang pagmamahal sa bayan ay nagsisimula sa pagkilala sa ating pinagmulan. Ako po si Doc Ron Bidia at ito ang Lingkod Bayan Unfiltered, ang programang naglalapit sa mamamayan at sa mga ahensya ng pamahalaan sa pamamagitan ng bukas, tapat at makabuluhang pag-uusap. Kapag mas kilala natin ang mga ahensya, mas nauunawaan natin ang kanilang serbisyo. At kapag mas nauunawaan natin ang serbisyo, mas nagiging aktibo tayong mamamayan. Dahil ang mabuting pamamahala ay nagsisimula sa tamang kaalaman. Hanggang sa muli nating pagtatagpo, patuloy nating kilalanin ang mga ahensyang nagsisilbi. Patuloy nating pahalagahan ang mga lingkod bayan at patuloy nating mahalin ang ating bansang Pilipinas. Magandang araw at mabuhay ang sambayanang Pilipino.